Hello guys, kumusta? Okay pa ba kayo? Ako kasi hindi na. Charis! Inaantok pa nga ako nito, kaso kailangan ng pumasok. Pang-apat na gabi ko na kasi itong pagpasok. Nakakapanibago nga kasi nung nakaraang buwan, ang pasok ko lang palagi ay 2 days, tapos 2 days off din. Pero dahil ngayon nga ay bumalik na yung OT namin, balik na ulit sa 3-1 or 4-1 yung pasok. Nung mga nakaraang buwan kasi ay nawalan kami ng OT. Buti na nga lang bumalik na ulit. Ang ulam ko nga pala dyan guys ay paksiw na isda. Kaso di ko alam kung anong tawag sa isda na yan. Ganito rin ba kayo guys na kapag papasok ng trabaho ay kakain muna ng kanin? Kasi ako simula nung nagtrabaho ko dito sa Taiwan ay nakasanayan ko na. Kasi hindi biro yung trabaho namin dito sa abroad. Bigla ka tuloy na alala nung hindi pa ako nakakapunta dito sa Taiwan nung nag-a-apply pa lang ako. Marami kasing nagsasabi na masarap daw ang buhay kapag nandito ka sa abroad, na marami kang pera, na mabibili mo lahat ng gusto mo. Pero nagkamali pala ako kasi nung pagdating ko dito sa Taiwan ay doon ko napatunayan na oo, malaki nga yung kita dito at mabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Pero kapag ikaw na yung mismong nasa sitwasyon ay mas iisipin mo yung pamilya mo at yung pangarap mo. Kaya yung mga bagay na gusto mong bilhin ay hindi mo nabibilhin. Hindi madali ang buhay sa abroad. Yun ang katotohanan. Kasi akala ng karamihan na mumulot lang ng pera kapag nasa abroad ka. Kaya sa lahat ng mga tao na nangihiram sa akin, pasensya na. Kasi sa totoo lang, lahat ng ginastos ko papunta ng abroad, lahat yun utang. Kaya responsibilidad ko munang unang bayaran lahat ng taong aking inutangan. Kaya sa lahat na nagbabalak pumunta ng ibang bansa, dapat ay may sapat kang pera o ipon bago ka mag-apply. Sa dapat mong gawin ay dapat buo ang loob mo kapag ka gusto mong mag-ibang bansa. Dahil hindi biro ang buhay dito sa abroad. Dahil pagdating mo dito sa ibang bansa ay ikaw na lang mag-isa. Kaya kung nasanay ka na lagi mong kasama yung pamilya mo, ngayon pa lamang ay simulan mo nang sanayin yung sarili mo na mag-isa. Para kung dumating man yung araw na mapunta ka na dito sa ibang bansa, ay ready ka na at sanay ka nang mag-isa. Kaya kung gusto mo talagang mag-ibang bansa, maging consistent ka sa pag-apply. Huwag kang mag-focus sa isang agency lang. Apply lang ng apply. Kung sino unang mag-text o mag-response, di grab mo. Mahirap kasi kapag isang agency lang yung in-applyan mo. Walang kasiguraduhan. Marami namang agency na pwedeng applyan, lalo na kapag papunta dito sa Taiwan. Huwag kang mapagod sa pag-apply at magtiyaga ka lang. At mapapalitan naman yan ng saya kapag nakapasa ka na at kapag nandito ka na sa abroad. Lagi mo lang iisipin yung dahilan kung bakit mo balak mag-abroad at yun yung pamilya mo at yung matupad yung lahat ng pangarap mo. Dahil yan ang magiging kalakasan mo habang nag-a-apply ka. Kasi hindi ibig sabihin na nag-apply ka ng isang beses, makakapasa ka na. Basta tiyagain mo lang at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Mabuti man o hindi mabuti ang maging resulta ng pag-apply mo, ay patuloy ka pa ring maniwala at magtiwala na isang araw ay mararating mo rin yung pinapangarap mong buhay. Salamat sa panonood. Yun lang. Bye-bye.